Kahit walang mga modernong kagamitan tulad ng stove at oven, hindi problema sa mga katutubo ang pagluluto. May dalawa kasi silang natural na paraan para makagawa ng apoy. Ang panting o pagkiskis ng mga bato Init na. at ang pauwa o paggawa ng apoy gamit ang buho. So kapag wala kang posporo or lighter, meron ang mga katutubong aita na pauwa. Pauwa. Ano pong ginagamit? Kawayan. Pangtakip lang. So ito yung ikikiskis. Tapos kapag nagkaroon na ng friction, magkakaroon na ng usok. Ito ngayon ang magkakaroon ng apoy. Okay. O sige game, kayang-kaya mo yan kuya. Sabi sila, kultura, naita! Uy, ang galing! Galing! Ngayong may apoy na tayo, tara na't magluto. Wala man silang mga ceramic cast iron o stainless steel, meron naman daw silang buho. At take note, mas malasa pa raw ang pagkain na niluto sa buho o ang tinatawag nilang binulo. Kadalasang sa matataas at matutubig na parte ng kagubatan tumutubo ang buho. Madalas madam ito ginagamit sa pinagluluto, tsaka gamit ng bahay. Dito ngayon madam ipapasok yung bigas sa loob. Madali lang ang pagsasaing gamit ang buho. Lalagyan lang ng dahon ng saging ang buho at saka isasali ng hinugasang bigas at tubig. Pagkatapos ay tatakpan ulit ito ng dahon ng saging. Ang mga pagkain na niluluto sa buho mas pinasasarap daw ng katas ng kawayan na humahalo rito. At ngayong may kanin na tayo, mga kapuso, ihanda na natin ang ulam. Hindi rin nawawala sa mga lutuing aita ang labuyo. Pero hindi po ito yung maanghang na sili ha. Labuyo ang tawag nila sa native na manok. At ang kanilang specialty ang nilaiyawang manok. Okay, bakit po ganyan yung paraan ninyong pagluluto ng manok? Yung iba po kasi tinatanggalan muna ng balahibo, di ba? Opo. Mm-mm. Ito po kasi kaya ganyan yung pag-ihaw para madali po din siyang mabunot. Yung balahibo. Tsaka kuwan po ma'am, pagka ito ginamitan mo kasi ng mainit na tubig, Oo. sasama po yung lasa doon. Mangingiba po siya ng lasa, hindi na po siya masarap. Naubos na po ito na alis. Oo. Nabunot na po yung mga balahibo niya. Saka lang pwedeng Opo. hugasan. Saka na siya pwedeng hugasan. Sa nito lang po naman. Actually, karamihan dun sa mga katutubo sa Pilipinas, palaging manok yung ginagamit pang alay. Opo. Pag nagdadasal sila para magkaroon ng magandang ani, o kapag nagdadasal sila para umulan, Opo. karaniwan yan, nag-aalay sila ng manok. Pagkatapos nila ng alay ng manok, yun na rin yung kakainin ng buong tribo. Pero sa amin, pag inalay na po, bawal din kainin po ng hindi ulila. Nang hindi? Yung naulila, yung buhay pa yung magulang mo, Oo. hindi ka po pwedeng kumain ng alay. Basta ang magpapalasa sa kanya yung luya. Luya at saka yung tanglad. Tanglad. Oh. At talagang parang tinola nga. Bakit po merong buho dyan? Iluluto ko po sa buho yan. Mas masarap po ba Mas kapag masarap. niluto sa buho? Opo. Dahil? Malasa po kasi siya sa buho eh. Abutan po yung bango nito at saka yung mga sangkap. Kasi karaniwan, pag sinabing native, laging medyo matigas. Susubukan natin ngayon yung niluto sa buho. So nalagyan na natin ito ng tanlad, luya, pinagitnaan yung manok, luya ulit. Tapos ayun, may tanglad pa ulit. Ngayon, hindi kompleto ang tinola kung walang sabaw, syempre. So lalagyan natin ng tubig. So ayan, kumukulo na siya ngayon at lumalabas yung sabaw. Kailangan ibabalik mo siya dun sa loob ulit. Pag binalik po siyang ganyan, titigil siya. Okay.
Bakit hindi kasi takpan na lang natin, kuya? Puputok po yung buho. Ah, puputok. After 30 minutes, luto na ang nilaiyawang manok. Parang tinolang manok din ito pero niluto sa buho. Uy! Ang lambot ah! Ine-expect ko nang lumalaban yung karne nun eh. Matigas. Pero ito, ang lambot. Bakit po? Kasi po sa buho siya linuto. Aba, kakaiba pala itong buho na to. Parang pressure cooker din ah. Mahilig ako sa atay. Sarap. Ang sarap, kuya. The best.